Narito ang pagsasalin ng kwento sa wikang Filipino na inangkop sa kultura, lokasyon at pananalapi ng Pilipinas. Hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong mga anak ay iiwan ako sa isang home for the aged sa bisperas ng Pasko, sa katwirang ito ay para sa sarili kong kabutihan. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang pisikal na sakit na naramdaman ko. Nakakatawa isipin, ngunit sa sandaliring iyon, ng matinding kawalan ng pag-asa, nagpasya ang tadhana na bigyan ako ng regalo. Ang tiket ng loto na nakalimutan ko sa aking bulsa ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ang simula ng aking bagong buhay at isang leksyon na hinding-hindi makakalimutan ng aking mga anak. Pero bago tayo magpatuloy, maligayang pagdating po sa inyong lahat sa channel na Kwentong Lola Volt. Siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at isulat sa comments kung saang bahagi ka ng Pilipinas o mundo nanonood. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Ang pangalan ko ay Lola Sofia, 73 taong gulang, at 6 na buwan na ang nakalilipas ng gumuho ang lahat ng inakala kong buhay ko. Matapos pumanaw ang aking asawang si Lolo Arturo, patuloy akong nanirahan sa bahay na magkasama naming ipinundar sa loob ng 4 na dekada. Hindi marangya ang aming bahay, pero nandoon ang lahat ng mahahalagang bagay. Punong-puno ng pagmamahal, mga alaala sa bawat dingding at isang hardin na inaalagaan ko ng buong puso. Napansin kong may malinang ang 2 kong anak, sina Ricardo at Carmen, ay nagsimulang dumalaw ng mas madalas. Sa umpisa, natuwa ako sa atensyong ibinibigay nila. Dumarating si Ricardo kasama ang asawa niyang si Mariana at ang 2 nilang anak na teenager. Si Carmen naman ay dumarating kasama ang asawang si Javier. Ang mga pagbisita ay laging nauuwi sa usapan tungkol sa aking pagtanda, kung paanong masyadong malaki ang bahay para sa akin na nag-iisa at kung gaano sila nag-aalala. Nay, paano kung madulas ka kapag nag-iisa ka? Paano kung sumama ang pakiramdam mo sa gitna ng gabi? Pagpupumilit nila. Sinasagot ko sila na ayos lang ako, na kaya ko pang alagaan ang sarili ko. Ipinapakita ko ang aking maayos na hardin bilang patunay na malakas pa ako. Nagpapalitan sila ng tingin na nagkukunwari akong hindi napapansin. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa pera. Kami ni Arturo ay nag-ipon sa buong buhay namin at nang mawala siya, nag-iwan siya ng insurance at ipon na sapat para masiguro ang aking kaginhawaan. Hindi kailanman nagtanong ang mga anak namin tungkol doon at hindi ko rin ito binanggit. Marahil iyon ang aking pagkakamali. 1 linggo bago magpasko, dumating si Ricardo ng mag-isa. Nakangiti siya. Nagsalita siya tungkol sa pagdiriwang ng Noche Buena ng magkasama, kung gaano kasaya na mabuo ang buong pamilya. Susunduin ka namin bukas, Nay. Magsuot ka ng maganda. May espesyal kaming sorpresa sa iyo. Pumayag ako. Sabik sa ideya ng isang Paskong kasama ang pamilya matapos ang isang taong pag-iisa. Nag-empake ako ng maliit na maleta na may ilang damit, ang aking mga gamot sa alta presyon, isang litrato namin ni Arturo, at isinuot ko ang paborito kong alampay, ang iniregalo ng asawa ko noong huling anibersaryo namin. Nang dumating si Ricardo kasama si Mariana kinabukasan, napansin kong may kakaiba. Hindi nila kasama ang mga apo ko. Walang dekorasyong pamasko ang sasakyan. Tila kinakabahan si Ricardo, mabilis magsalita at iniiwasan ang aking tingin. Gayunpaman, sumakay ako sa kotse ng may tiwala, iniisip na dala lang ito ng pananabik sa sorpresang inihanda nila. Tahimik ang biyahe. Hindi ko nakilala ang daang tinatahak namin. Dumaan kami sa sentro ng Maynila, pagkatapos ay sa mga barangay na hindi ko pinupuntahan. Sa wakas, huminto kami sa harap ng isang gusaling may exposed bricks at isang simpleng karatula. Serena Estancia, tahanan ng mga nakatatanda. Kumabog ang dibdib ko. Ricardo, anong ginagawa natin dito? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Nay, napag-usapan na natin ito. Hindi ka na pwedeng mag-isa. Aalagaan ka nila ng mabuti rito. Hindi natin ito napag-usapan kailanman, nanginig ang boses ko. Sabi mo magsasama-sama tayo ngayong Pasko. At gagawin natin iyon, singit ni Mariana na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dadalawin ka namin bukas ng Pasko. May dala kaming mga regalo.
Magugustuhan mo rito. May mga aktibidad, mga taong kaedad mo. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa sikmura. Ang pagtatraidor ay napakalinaw, napakalamig, na hindi ko man lang magawang umiyak. Tinitigan ko lang ang anak na pinalaki ko, ang lalaking dating batang tumatakbo sa aking mga bisig kapag nasusugatan ng tuhod at hindi ko na siya makilala. Parang awan nyo na, huwag niyong gawin ito sa akin, bulong ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. May sarili akong bahay. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo. Ayos na ang lahat, Nay. Ang bahay. Kailangan namin yon. Nagkasundo kami ni Carmen na pinakamabuting ibenta na lang ito. Ang pera ay makakatulong pambayad sa lugar na ito. Doon ko naunawaan ang lahat. Hindi ito tungkol sa aking kapakanan. Tungkol ito sa bahay. Tungkol sa pera. Hindi niyo pwedeng ibenta ang bahay ko. Nakapangalan iyon sa akin. Nagkatinginan sina Mariana at Ricardo bago magsalita si Mariana sa malumanay na boses. Sa katunayan, pinirmahan mo na ang mga papeles 3 linggo na ang nakakaraan, natatandaan mo noong dinala namin ang mga dokumento tungkol sa medical insurance mo? Malabong naalala ko ang pagpirma sa ilang papel na dinala ni Ricardo. Sinabing bureaucracy lang daw ito ng health plan na iniwan ni Arturo. Nagtiwala ako sa mga anak ko. Hindi ko inisip na kailangan kong basahin ang maliliit na letra sa mga dokumentong dinadala nila. Niloko niyo ako, bulong ko, nararamdaman ng sakit na higit pa sa pisikal. Ang sarili kong mga anak. Para sa kabutihan mo ito, Nay, pagpupumilit ni Ricardo habang binubuksan ang pinto ng kotse. Halika na, tulungan na kita sa maleta mo. Bumaba ako ng sasakyan na parang wala sa sarili. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay humahampas sa aking mukha. Pero pakiramdam ko ay namamanhid na ako. Sa loob ng dibdib ko, isang kawalan ang lumalawak at nilalamon ng lahat. Kinuha ni Ricardo ang maliit kong maleta sa compartment habang hawak ni Mariana ang braso ko na parang natatakot na tumakas ako. Sa reception, ngumiti ng propesyonal ang isang babaeng nasa middle age. Maligayang pagdating sa Serena Estancia, Lola Sofia. Hinihintay na po namin kayo. Nag-fill up ng mga forms si Ricardo habang nananatili akong tahimik. Wala nang dapat sabihin. Nang matapos siya, humarap siya sa akin na may pilit ng ngiti. Oh, ayon, Nay. Ayos na ang lahat. Dadalawin ka namin bukas, pangako. Hindi ako sumagot. Hinalikan niya ako ng mabilis sa noo. Kumaway si Mariana mula sa malayo at pagkatapos ay umalis na sila. Bumalik sa init ng kanilang sasakyan. Bumalik sa kanilang mga buhay. Iniwan ako bilang isang pabigat na sa wakas ay nailigpit na nila. Inihatid ako ng empleyada sa pasilyo hanggang sa isang maliit na kwarto na may 2 kama. Ang isa ay okupado ng isang lolang mahimbing na natutulog. Ito po ang kama niyo, Lola Sofia. Ang hapunan ay isinisilbi ng 6:00. Kung may kailangan kayo, pindutin lang ang baton na iyan. Nang lumabas siya, naupo ako sa gilid ng matigas na kama, yakap pa rin ang bag ko sa dibdib na parang kalasag. Mula sa bintana, nakikita ko ang pagpatak ng ulan at nararamdaman ang lamig ng gabi. Nochebuena na at ako ay nag-iisa, tinraidor at iniwan. Noon ko naalala ang tiket ng loto sa bulsa ng aking alampay. Noong nakaraang linggo, nang pumunta ako sa palengke para bumili ng sangkap sa paggawa ng bibingka na wala naman palang kakain, nakumbinsi ako ng kahera sa Lotto Outlet na bumili ng tiket para sa special holiday draw ng PCSO. Mukhang swerte kayo ngayon, Lola, sabi niya nang nakangiti. Ngayon, gamit ang nanginginig na mga daliri, inilabas ko ang nalukot na tiket mula sa bulsa. Isa lamang itong pirasong papel. Ngunit ito ang huling desisyong ginawa ko nang malaya bago inagaw ng mga anak ko ang kontrol sa buhay ko. Ibinalik ko ito sa bulsa, nagpasyang i-check na lang mamaya kapag nagkaroon na ng draw. Nang gabing iyon, nakahiga sa estrangherong kama, nakikinig sa paghinga ng hindi ko kilalang roommate, umiyak ako ng tahimik, hindi para sa bahay, hindi para sa pera, kundi dahil sa pagtatraidor, dahil sa dali ng pagbura ng aking mga anak sa ilang dekada ng pagmamahal at sakripisyo. Nakatulog ako na iniisip si Arturo, hinihiling na sana'y naroon siya para sabihin sa akin ang gagawin, para yakapin ako at siguraduhing magiging maayos ang lahat. Pero wala na si Arturo at ako ay nag-iisa.
Kinabukasan, araw ng Pasko, nagising ako sa ingay ng telebisyon sa common room. May ilang residenteng nakatipon doon, nanonood ng balita sa umaga. Ayaw kong sumali sa kanila, pero ayaw ko ring manatiling mag-isa kasama ang aking madidilim na iniisip. Pinilit kong pumunta doon, sinusubukang magmukhang maayos kahit durog na durog ang pakiramdam ko. Isang matandang lalaki ang nag-alok ng upuan sa tabi niya sa sofa. "Unang Pasko dito, ano? Halata sa mukha mo," sabi niya ng may kabaitan. "Bubuti rin ang pakiramdam mo, o kaya naman ay masasanay na lang tayo." Tumango ako, hindi nagtitiwala sa boses ko. Sa TV, nagsasalita ang news anchor tungkol sa pagdiriwang ng Pasko sa buong bansa, nagpapakita ng mga larawan ng masayang pamilya, mga Christmas tree at pagbubukas ng mga regalo. Bawat imahe ay parang kutsilyo sa puso ko, at biglang nagbago ang programa. At ngayon, narito na ang resulta ng special holiday draw ng Lotto kagabi, masayang anunsyo ng host. Halos kusa kong nadama ang bulsa ng aking alampay, nararamdaman ang tiket doon. Wala akong totoong pag-asa, pero kahit papaano ay nakuha nito ang atensyon ko. Inilabas ko ang tiket at inunat ito habang nagsimulang lumabas ang mga numero sa screen. Ang unang numero, 07. Tiningnan ko ang tiket ko. Iyon ang unang numerong tinayaan ko. Nagkataon lang. Pangalawang numero, 15. Nasa tiket ko rin. Pangatlo, 23. Pang-apat, 32. Pang-lima, 41. Pang-anim, 56. Naipit ang hininga ko sa lalamunan. Tiningnan ko ulit ang tiket, tapos sa screen, tapos sa tiket ulit. Hindi maaari. Imposible. Ang nanalong tiket ay binili sa Metro Manila, pagpapatuloy ng host. Ang premyo ay tumataginting na 50 milyong piso, 50 million pesos. Lahat ng numero ay tumugma. Ang tiket ay binili sa Maynila kung saan ako nakatira. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Tumingin sa akin ang lalaki sa tabi ko nang may pag-aalala. "Lola, ayos lang ba kayo? Namumutla kayo?" Hindi ako makasagot. Ipinakita ko lang sa kanya ang tiket. Nanginginig ang kamay ko kaya halos hindi ko ito mahawakan. Nanlaki ang mga mata niya nang ikumpara ang mga numero. "Diyos ko po," bulong niya. Nanalo kayo sa loto." Kapag ang swerte ay kumatok sa pinto, 50 milyong piso. Ang numero ay umuulit-ulit sa isip ko na parang isang imposibleng mantra. Ako, si Lola Sofia, 73 anyos, iniwan sa home for the aged sa bisperas ng Pasko, ngayon ay isa ng milyonaryo. Ang irony ay sobrang absurdo na halos matawa ako sa gitna ng aking mga luha. 50 milyong piso. Ang matanda sa tabi ko na nalaman kong Antonio ang pangalan, ang unang kumilos. "Kailangan nating ingatan to," bulong niya. Tinutulungan akong itupi ng maayos ang tiket. "At kailangan nating ipaalam sa administrasyon. Hindi pwedeng nasa iyo lang yan dito nang walang seguridad." Tumango ako, shock pa rin. Tinawag ni Antonio ang isa sa mga caregiver, isang batang babae na nagngangalang Carla, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Noong una ay inakala niyang nalilito lang kami hanggang sa makita niya ang tiket at i-check ang mga numero sa kanyang cellphone. "Diyos ko, totoo nga," bulong niya. "Nanalo talaga si Lola." Ang mga sumunod na oras ay parang ipo-ipo. Tinawag ang direktor ng pasilidad. May mga pinirmahang dokumento, may mga tawag na ginawa. Isang empleyado mula sa PCSO ang pumunta mismo sa ampunan para i-verify ang ticket at kinumpirma ang authenticity nito. "Kailangan pong magsadya ni Lola sa main office ng PCSO bukas para sa proseso ng pagkuha ng premyo," paliwanag niya. "Dalhin niyo ang inyong mga ID. Sisiguraduhin naming magiging maayos ang lahat." Pumayag ako kahit tuliro pa rin. Ang direktor ng ampunan na halos hindi pinansin ang pagdating ko ngayon ay sobrang asikaso. "Lola Sofia, pwede kaming magbigay ng sasakyan, kasama, kahit anong kailangan nyo. Gusto naming masiguro ang inyong kaligtasan at komportableng pananatili." Tinitigan ko siya, kitang-kita ko ang motibo sa likod ng biglaang kabaitan. Kahapon, isa lang akong matandang iniwan. Ngayon, isa na akong mahalagang kliyente. "Salamat," matigas kong sagot. "Pero may tulong na ako." Tumingin ako kay Antonio na tumango bilang pagsang-ayon.
Naintindihan niya ang hindi napapansin ng iba, na hindi ito tungkol sa pera kundi tungkol sa dignidad na ninakaw sa akin. Samantala, nagsimulang kumalat ang balita. Nalaman ng lokal na media na ang nanalong tiket ay pag-aari ng isang lolang kapapasok lang sa Home for the Aged. Nagsimulang tumawag ang mga reporter, sinubukan ng direktor na kontrolin ang sitwasyon, pero huli na ang lahat. Tanghaling tapat, may van ng isang sikat na TV station ang nakaparada sa labas. Isang batang reporter ang nakapasok at natagpuan ako sa common room. Lola Sofia, ako po si Patricia ng news team. Gusto po sana namin kayong interviewin tungkol sa inyong hindi kapani-paniwalang swerte, ang manalo sa loto sa araw ng Pasko. Ang unang instinct ko ay tumanggi. Ayoko ng atensyon. Pero naisip ko ang mga anak ko. Naisip ko kung gaano sila kakomportable sa bahay ko ngayon. Marahil ay nagiinuman pa dahil sa tagumpay nilang alisin ang pabigat na ina habang inaangkin ang aking mga ari-arian. Sige, sagot ko. Ikinagulat ko rin ang sarili ko. Papayag ako sa interview pero gusto kong ikwento ang buong istorya. Mukhang natuwa si Patricia. Mabilis silang nag-set up ng maliit na area para sa recording. Umupo ako sa wheelchair na ipinilit nilang gamitin ko para sa interview kahit kaya ko namang maglakad ng maayos hawak ang nanalong tiket. Nandito tayo ngayon sa Serena Estancia kasama si Lola Sofia Mendez, ang grand winner ng Special Holiday Draw. Masiglang panimula ni Patricia. Lola Sofia, ano po ang pakiramdam ng ganitong nakakagulat na panalo? Huminga ako ng malalim. Ito na. Marami akong nararamdaman, Patricia. Lalo na't kahapon, sa Noche Buena, dinala ako ng mga anak ko sa ampunang ito laban sa kalooban ko matapos nila akong lokohin para pirmahan ng mga dokumentong naglilipat ng bahay ko sa pangalan nila. Nawala ang ngiti ni Patricia pero profesional siya. Sinasabi niyo pong iniwan kayo rito ng mga anak niyo? Eksakto. Kumpirma ko, nararamdaman ang paglakas ng loob sa loob ko. Sabi nila magsasama-sama kami sa Pasko. Sa halip, iniwan nila ako rito at sinabing ibebenta nila ang bahay na pinundar namin ng yumaong asawa ko sa loob ng 40 taon para daw bayaran ang lugar na ito. Gulat na gulat si Patricia, pero napagtanto niyang hawak niya ang isang kwentong mas malaki kaysa sa inaasahan niya. At ang tiket ng loto? Ipinakita ko ang papel sa kamera. Binili ko ito noong nakaraang linggo bago ko nalaman ang plano ng mga anak ko. Nasa bulsa ito ng aking alampay nang dalhin nila ako rito. Kaninang umaga, nakita ko ang draw sa TV at nalaman kong nanalo ako ng 50 milyong piso. Napakalaking balita nito. Tila naghahanap ng tamang salita si Patricia. At ano pong plano niyong gawin ngayon? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Una, babawiin ko ang bahay ko at ang aking dignidad. Pagkatapos, sabihin na nating may mga plano ako para masiguro na wala ng ibang matanda ang makakaranas ng dinanas ko. Patuloy ang pag-roll ng kamera habang idinetalye ko kung paano ako niloko, kung paano pinlano ng mga anak ko ang lahat, at ang naramdaman ko nang ma-realize kong inabandona ako sa bisperas ng Pasko. Hindi ako lumuha kahit isa. Nagsalita ako ng malinaw at matatag, nakatingin ng diretso sa kamera. Nabanggit niyo po ang mga anak niyo. Alam na ba nilang nanalo kayo? Umiling ako. Hindi pa, pero sigurado akong nanonood sila ngayon. Tumingin ako ng diretso sa lente ng kamera. Ricardo, Carmen, sana nag-i-enjoy kayo sa Pasko sa bahay ko. Sulitin niyo na, dahil magbabago na ang lahat simula bukas. Nang matapos ang interview, hinawakan ni Patricia ang kamay ko nang may tunay na emosyon. Lola Sofia, grabe ang kwento nyo. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo kami. Nagpasalamat ako at pinanood ang pag-alis ng TV crew. Alam kong nasa ere na ang mensahe ko umaabot sa bawat sulok ng bansa, kabilang na sa sala ng aking bahay, kung saan malamang ay natutulala ngayon ang mga anak ko. Hindi ako naghintay ng matagal. Wala pang 1 oras matapos ang broadcast, ang cellphone ko, na hindi kinuha ni Ricardo, marahil para matawagan ako at ma-check kung nag-a-adjust ako ng maayos, ay nagsimulang tumunog. Ang pangalan niya ang kumikislap sa screen. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapunta sa voicemail. Tumawag siya ulit at ulit. Sunod naman ay si Carmen. Nagsimulang pumasok ang mga text message. Nay, kailangan nating mag-usap. Sagutin mo please.
Hindi iyon ang iniisip mo. Papunta na kami dyan ngayon. Pinatay ko ang cellphone at itinago sa bag. Hindi nila deserve ang attention ko. Hindi ngayon, pagkatapos ng ginawa nila. Lumapit si Antonio at tumabi sa akin. Sa tingin ko, gumawa ka ng malaking gulo, sabi niya na may maliit na ngiti. Deserve nila ang higit pa sa gulo, sagot ko. Pakiramdam ko ay mas magaan ang loob ko kaysa noon. Deserve nilang maintindihan kung ano ang pakiramdam ng tinraidor ng taong mahal mo. Bandang 4:00 ng hapon, dumating sina Ricardo at Carmen sa ampunan. Nasa common room ako, naglalaro ng baraha kasama si Antonio at 2 pang residente nang pumasok sila ng padabog. Kasunod ang direktor na sumusubok silang pakalmahin. "Nay!" sigaw ni Ricardo, namumula ang mukha sa pagkataranta. "Anong ginawa mo? Bakit ka nagpa-interview? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Tiningnan ko siya ng kalmado, ibinaba ang mga baraha ko sa mesa. "Magandang hapon, Ricardo. Merry Christmas. Nakakagulat na dinalaw niyo ako. Akala ko busy kayo sa bahay ko." "Mama," singit ni Carmen. Ang tono niya ay mapag-ayos, yung ginagamit niya kapag gusto niya akong manipulahin. "Mali ang intindi mo sa lahat. Hindi namin gustong saktan ka. Gusto lang namin ang makabubuti sa'yo." "Makabubuti sa akin?" Ulit ko, nararamdaman ang malamig na galit na pilit kong kinokontrol na nagsisimula ng kumawala. Ang lokohin ako para pumirma ng mga dokumento? Ang dalhin ako sa ampunan laban sa kagustuhan ko? Ang kunin ang bahay ko? Iyon ba ang makabubuti sa akin? "Kailangan mo ng mag-aalaga," giit ni Ricardo. "Hindi ka na pwedeng mag-isa." "Kasinungalingan yan at alam mo yan," sagot ko. "Kaya kong alagaan ang sarili ko. Gusto nyo lang ang bahay, gusto nyo lang mawala ang pabigat. Pwes, congratulations. Nagawa nyo. Hindi nyo lang inasahan na mananalo ako sa loto, di ba?" Nakakabingi ang katahimikang sumunod. Ang ibang mga residente ay nanonood sa eksena ng may interes. Nanatili si Antonio sa tabi ko, tahimik na sumusuporta. "Nay," basag ni Carmen sa katahimikan, halos pabulong na ang boses. "Uwi na tayo. Ayusin natin ito bilang pamilya." "Saang bahay, Carmen?" tanong ko. "Sa bahay na ninakaw nyo?" "Wala kaming ninakaw," protesta ni Ricardo. "Pinirmahan mo ang mga papeles." "Papeles na sinabi niyong para sa medical insurance," sagot ko. "May tawag dyan, Ricardo. Fraud o panloloko." "Ma, please!" Lumapit si Carmen, sinusubukang hawakan ng kamay ko. Umatras ako. "Sige na, nanalo ka sa loto. Isang himala ng Pasko. I-celebrate natin ng magkakasama bilang pamilya." Tinitigan ko ang mukha niyang kahawig ng sa akin, ang mga matang namana niya sa tatay niya, at nakaramdam lang ako ng lungkot. "Pamilya, tumigil kayo sa pagiging pamilya ko noong sandaling iniwan niyo ako sa lugar na ito." "Hindi ka namin iniwan," giit ni Ricardo, tumataas na ang boses. "Dinalaw ka namin ngayon, di ba? Matapos niyong malaman na nanalo ako, pagtatama ko. Nakakatawa kung paano binabago ng pera ang lahat, no?" Ang direktor ng ampunan, na kanina pa hindi mapakali sa panonood, ay sumingit na. "Siguro mas mabuting ituloy ang usapang ito ng pribado. Pwede niyong gamitin ang opisina ko." "Hindi na kailangan," sagot ko habang tumatayo. "Wala na akong sasabihin pa sa mga anak ko ngayon. Bukas, pupunta ako sa PCSO para kunin ang premyo ko, at pagkatapos nyon, makikipagkita ako sa mga abogado ko para bawiin ang iligal na paglipat ng bahay ko." "Nay, parang awa mo na." Mukhang desperado na si Ricardo. "Maaayos natin to ngayon. Pamilya tayo." "Ang pamilya, hindi nangiiwan ng pamilya sa Noche Buena," simpleng sagot ko habang tumatalikod para lumabas ng silid. "Gumawa kayo ng desisyon kahapon. Ngayon, kailangan niyong harapin ang mga kahihinatnan niyon." Naglakad ako sa pasilyo patungo sa kwarto ko. Nararamdaman ang mga tingin nila sa likod ko. Naririnig ang pag-iyak ni Carmen at ang pakikipagtalo ni Ricardo sa direktor. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa lugar na iyon, naglakad ako ng nakataas ang noo, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nabawi ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng kwarto, naupo ako sa kama at hinayaang tumulo ang isang butil ng luha. Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Tapos na ang pinakamasakit. Ang pagtatraidor, ang sakit, ang pag-iwan. Simula ngayon,
Ako na ulit ang may hawak ng manibela ng buhay ko. At ang 5 milyong iyon? Alam ko na kung anong gagawin ko doon. Akala ng mga anak ko ay nagtapon sila ng isang walang kwentang matanda. Hindi nila alam, kakahubog lang nila sa pinakamatindi nilang kalaban. Ang umaga pagkatapos ng Pasko ay maliwanag at malamig. Nagising ako ng maaga bago pa man lumiwanag ng husto ang kwarto. Hindi ako gaanong nakatulog dahil sa dami ng iniisip at plano. Sa tabi ng kama ko, ang cellphone na nabinuhay ko ulit ay nagpapakita ng sandamakmak na missed calls at messages. Lahat galing kay Ricardo at Carmen, lahat ay hindi ko pinansin. Naligo ako, isinuot ang damit na suot ko pagdating ko, ang tanging damit na dala ko bukod sa pantulog, at naghintay. 9:00, isang mahinang katok sa pinto ang nagpakita kay Carla, ang caregiver. Lola Sofia, may abogado po sa reception na naghahanap sa inyo. Kayo daw po ang tumawag sa kanya. Napangiti ako. Oo, salamat. Lalabas na ako. Noong nakaraang gabi, pagkaalis ng mga anak ko, nakiusap ako kay Antonio na pahiramin ako ng cellphone. Tinawagan ko ang numerong kabisado ko mula pa noon, kay Attorney Ernesto Ruiz, ang abogadong humahawak sa lahat ng legal na usapin namin ni Arturo. Gulat na gulat siya nang marinig ang boses ko, at mas nagulat nang malaman kung nasaan ako at kung ano ang nangyari. Nariyan ako bukas ng 9 a.m. Pangako niya nang walang pag-aalinlangan. At naroon nga siya on time. Walang pinagbago si Ernesto. Puti ang buhok, maayos ang suot, at may dalang briefcase. Nang makita niya ako, napalitan ng tunay na pag-aalala ang kanyang propesyonal na mukha. Sofia, sabi niya habang hinahawakan ang mga kamay ko. Napanood kita sa TV kahapon. Halos hindi ako makapaniwala. Kumusta ka? Lumulaban, sagot ko. Salamat sa mabilis na pagpunta. Dapat tinawagan mo ako agad nung nangyari ito, malumanay na sermon niya. Alam mong lagi akong handang tumulong. Na-shock ako, pag-amin ko. At sa totoo lang, nahihiya. Hindi ko inakalang ang sarili kong mga anak. Pinisil niya ang mga kamay ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nandito na ako ngayon at aayusin natin ang lahat. Una, kailangan nating pumunta sa PCSO para sa claim ng premyo. Pagkatapos, marami tayong trabahong gagawin. Tumango ako. Kumuha si Ernesto ng Grab o taxi. Tinanggihan ng alok ng direktor na gamitin ang sasakyan ng ampunan at umalis kaming magkasama. Sa daan papuntang PCSO, ipinaliwanag ni Ernesto ang plano. Sinuri ko ang sitwasyon tungkol sa mga dokumentong pinirmahan mo. Kung talagang naniniwala kang insurance papers ang pinipirmahan mo, may matibay tayong kaso ng fraud. Mababawi natin ang bahay, walang duda. Tungkol naman sa premyo sa loto, sisiguraduhin kong maideposito yan sa isang secure account na ikaw lang ang pwedeng mag-access. Pagdating sa PCSO, tinanggap kami ng maayos. Sikat na ang kaso ko, ang lolang iniwan na nanalo sa loto. At tila sabik tumulong ang mga empleyado. Pinirmahan ko ang mga kinakailangang dokumento, ipinakita ang mga ID ko, at sa loob ng ilang oras, opisyal na akong mas mayaman ng 50 milyong piso. Ang pera ay papasok sa account nyo sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paliwanag ng manager na may malawak ng ngiti. Congratulations, Lola Sofia, isang happy ending para sa isang malungkot na kwento. Hindi pa ito ang ending, sagot ko sabay tingin kay Ernesto. Simula pa lang ito. Paglabas ng ahensya, sinalubong kami ng mga reporters. Mas lalo pang kumalat ang balita. Kumikislap ang mga flash, nagsisigawa ng mga tanong. Si Ernesto, bilang magaling na abogado, ang kumuha ng kontrol. Nagpapasalamat si Lola Sofia Mendez sa inyong interes, pero hindi na muna siya magbibigay ng pahayag sa ngayon. Nakafocus kami sa pagtatama ng kawalang katarungang ginawa sa kanya at sa pagsiguro ng kanyang kinabukasan. Salamat. Mabilis niya akong isinakay sa sasakyan at umalis kami. Hindi pa balik sa ampunan, kundi sa isang hotel sa Maynila. Hindi ka na babalik doon, matatag na sabi niya. Simula ngayon, dito ka muna sa ligtas na lugar hanggang sa maayos natin ang bahay mo. Sa hotel, habang nag-check-in si Ernesto, nakita ko ang balita sa TV sa lobby. Ang mukha ko ay nandoon kasama ang mga sensational na headlines. Lolang inabandona, nanalo ng jackpot, at karma sa mga anak na walang utang na loob.
Nakaramdam ako ng pagkailang. Ayaw ko ng ganitong palabas, ayaw ko ng kwento ng paghihiganti. Gusto ko lang ng hustisya at maibalik ang dignidad ko. Sa kwarto ng hotel, binuksan ni Ernesto ang briefcase niya at nagsimulang magtrabaho. Tumawag siya sa iba't ibang tao, gumawa ng mga dokumento, nagplano ng mga estratehiya. Bandang tanghali, nakatanggap siya ng tawag na sinagot niya ng seryoso. "Ang mga anak mo," sabi niya habang tinatakpan ng mouthpiece. "Gusto ka nilang makausap. Nasa opisina sila ng partner ko. Sinusubukang ayusin ang sitwasyon." Huminga ako ng malalim. I-loudspeaker mo. Ang boses ni Ricardo ay puno ng kaba at tensyon. "Nay, nandito kami kasama si Attorney Guillermo. Kailangan nating mag-usap. Ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan." "Hindi pagkakaunawaan?" Ulit ko. "Ganyan mo ba tawagin ang panloloko sa nanay mo para nakawin ang bahay niya at iwan siya sa ampunan sa Noche Buena? Ayaw ka naming saktan," singit ni Carmen, basag ang boses. "Nag-aalala lang kami. Mag-isa ka sa malaking bahay na yon. Paano kung madulas ka? Paano kung kailangan mo ng tulong sa gabi?" "Sinungaling," sagot ko. Pinapanatiling matatag ang boses sa kabila ng sakit. "Kung nag-aalala kayo, kinausap niyo sana ako ng tapat. Nagbigay sana kayo ng mga opsyon. Pero niloko niyo ako, pinapirma sa mga papeles nang hindi ko alam kung ano yon at iniwan ng walang pasabi. Ma, please." Umiiyak na si Carmen ngayon. "Mag-usap tayo ng personal. Maayos natin to bilang pamilya." "Bilang pamilya," ulit ko. "Ang pamilya ay hindi gumagawa ng ginawa niyo. Ngayon, kung gusto niyong makipag-usap, dadaan yan sa mga abogado." "Dahil ba to sa pera?" tanong ni Ricardo, halata ang inis sa boses. "Nanalo ka sa loto kaya tingin mo hindi mo na kami kailangan?" Nagulat ako sa hypocrisy ng tanong niya. "Hindi, Ricardo. Dahil ito sa pagtatraidor niyo. Ang pera ay nagbigay lang sa akin ng kakayahan para labanan ang kawalang hiya ang ginawa niyo." Sumingit si Ernesto. "Mga Ginoo at ginang, iminumungkahi kong kumuha kayo ng abogado. Magsasampa kami ng kaso para ipawalang bisa ang paglilipat ng ari-arian dahil sa fraud, bukod pa sa danyos perwisyos. Kung gusto niyong maiwasan ang mahaba at nakakahiya ang proseso, bukas kami sa isang settlement." "Settlement?" galit na tanong ni Ricardo. "Nanay namin siya. Hindi kami nakikipagnegosasyon sa ibang tao." "Trinato niyo akong ibang tao noong iniwan niyo ako," sagot ko. "Ngayon, tratuhin niyo ako bilang kalaban sa korte." Tinapos ni Ernesto ang tawag matapos sabihin na lahat ng future contacts ay dapat dumaan sa kanya. Nang ibaba ko ang telepono, napansin kong nanginginig ako. "Ayos ka lang?" Malumanay na tanong niya. Tumango ako. Pagod lang ako. Pagod na tratuhin na parang wala akong kakayahang magdesisyon, na parang ang pagtanda ay nangangahulugang pagkawala ng karapatan sa sariling buhay. Sa mga sumunod na oras, nagpatuloy si Ernesto sa trabaho habang nagpapahinga ako. Komportable ang hotel, mas komportable kaysa sa ampunan, pero hindi ito ang bahay ko. Lagi kong iniisip ang hardin ko, ang mga gamot ko, ang espasyong binuo namin ni Arturo ng may pagmamahal. Bandang hapon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Si Antonio, ang bago kong kaibigan mula sa ampunan, ay dumalaw dala ang maliit kong maleta na naiwan ko. "Paano mo ako nahanap?" Gulat at naantig kong tanong. "May mga koneksyon ako," sagot niya ng may misteryosong ngiti. "At kapag nabuhay ka, nang kasing tagal ko, natututo kang kumilala ng mabubuting tao. Gusto ko lang siguraduhing ayos ka." Inimbitahan ko siyang umupo at inalok ng tsaa. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay at pamilya namin. Nalaman kong dating college professor ng history si Antonio at nasa home for the aged siya dahil sa sarili niyang desisyon matapos mawala ang asawa niya sa cancer. "Ayaw kong maging pabigat sa mga anak ko," paliwanag niya. "Nasa malayo sila, may kani-kaniyang buhay, pero dinadalaw nila ako regular, tinatawagan araw-araw. Ang kaibahan ay, desisyon mo yon," dugtong ko. Naiintindihan ko ng lubos. Ang pagpili ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Nang magpaalam si Antonio, nangako akong dadalaw sa kanya sa ampunan sa lalong madaling panahon. Isa siyang paalala na may kabutihan pa rin sa mundo kahit sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, dumating si Ernesto na may dalang balita.
Nakakuha tayo ng temporary restraining order para pigilan ang pagbenta ng bahay habang dinidinig ang kaso. Humiling din tayo ng forensic examination sa mga dokumentong pinirmahan mo para mapatunayan ang fraud. Gaano katagal yan? Tanong ko, sabik ng umuwi. Kadalasan, buwan ang inaabot, pero dahil sa atensyon ng media at malinaw na ebidensya, mapapabilis natin ito. Habang hinihintay yon, nag-alangan siya saglit. Nakatanggap ako ng proposal mula sa mga anak mo. Gusto nilang makipagkasundo? Tinaas ko ang kilay ko. Anong klaseng kasundo? Ibabalik nila ang bahay ng voluntaryo kasama ang formal na apology. Kapalit nito, iuurong mo ang mga kaso at hindi na palalakihin ang issue sa media. Mukhang sinuspende si Ricardo sa trabaho at nakakaranas naman ng social bashing si Carmen. May bahagi sa akin na nakaramdam ng kasiyahan na nararanasan nila ang konsekwensya, pero ang isa pang bahagi, ang pagiging ina, ay nalungkot. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Nag-isip si Ernesto. Legally, magandang offer ito. Mababawi mo agad ang bahay ng walang nakakapagod na proseso. Pero nasa sayo ang desisyon. Malalim ang sugat na ginawa nila. Nag-isip ako sandali. Tatanggapin ko ang kasunduan. Pero may isa pang kondisyon. Gusto kong mag-volunteer work sila sa isang home for the aged sa loob ng isang buong taon. Gusto kong makita nila kung ano ang pakiramdam ng inabandona, kung paano itrato na parang basura kapag matanda na. Napangiti si Ernesto. Ilalagay ko yan sa kasunduan, makatarungan yan. 3 araw ang lumipas, pinirmahan namin ang kasunduan. Wala doon sina Ricardo at Carmen, tanging mga abogado lang nila. Opisyal nang naibalik sa pangalan ko ang bahay at nangako sila sa community service. Ang premyo sa loto ay pumasok na sa account ko at handa na akong magsimulang muli. Nang sa wakas ay makauwi ako, 1 linggo matapos akong dalhin sa ampunan, parang iba na ang lahat. Parehong dingding, parehong kasangkapan, pero may nagbago. Marahil ako yon, hindi na lang ako ang byuda ni Arturo, ang ina ni na Ricardo at Carmen. Ako na si Sofia, isang babaeng humarap sa pagtatraidor at lumabas na mas matatag. Sa unang gabi ko sa bahay, naupo ako sa teres hawak ang isang tasa ng tsaa. Nakatingin sa hardin ko na nagsisimula ng malanta dahil sa kapabayaan. Bukas, aasikasuhin ko to, naisip ko. Bukas, sisimulan kong ayusin hindi lang ang hardin, kundi pati ang buhay ko. Tumunog ang telepono. Si Carmen. Nag-alangan ako pero sinagot ko. Nay, maliit ang boses niya parang bata. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang. Ayos lang ako, Carmen. Sagot ko ng walang galit pero wala ring lambing. Mas mabuti ngayon na nasa bahay na ako. Pwede ba kaming dumalaw balang araw? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Huminga ako ng malalim. Siguro balang araw, pero hindi ngayon. Kailangan ko ng panahon. Naiintindihan ko, sabi niya. At sa unang pagkakataon, mukhang sinsero siya. Patawad, Nay, patawad talaga. Alam ko, sagot ko. At totoo yon. Alam kong nagsisisi sila. Gawin niyo muna ang volunteer work niyo, matuto kayo tapos saka tayo mag-usap. Nang ibaba ko ang telepono, napagtanto kong wala na akong nararamdamang galit, kundi isang malalim na determinasyon na mabuhay sa sarili kong paraan sa mga natitira kong araw. At ang 50 milyong piso, may plano na ako para doon. Plano na ikaka-proud ni Arturo. Plano na magsisigurong wala nang ibang matanda ang makakaranas ng dinanas ko. Binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon at hindi ko ito sasayangin. 1 buwan ang lumipas mula nang makauwi ako. 1 buwan ng pag-aayos, paghihilom at pagpaplano. Ang pera ng loto ay ligtas sa bangko. Lumalago dahil sa interes habang pinag-iisipan ko kung paano ito gagamitin ng tama. Bumalik ako sa aking routine nang may bagong sigla. Paghahardin sa umaga, pagbabasa sa hapon, maliliit na lakad sa barangay tuwing dapit hapon. Ang mga kapitbahay ko na nakasubaybay sa buong kwento sa TV ay bumabati na sa akin ng may mataas na respeto. Ang lolang inabandona na bumangon ay naging isang uri ng lokal na selebridad. Regular akong dinadalaw ni Ernesto, hindi lang bilang abogado kundi bilang kaibigan. Sa isa sa mga pagbisitang iyon ko, ibinahagi ang plano ko sa kanya. Gusto kong magtayo ng foundation,
anunsyo ko habang nagasalin ng tsaa sa terrace. Isang foundation para tulungan ang mga vulnerable na nakatatanda, lalo na yung mga nasa panganib ng pag-abandona o pang-aabuso. Tumango si Ernesto, sang-ayon sa ideya. Isang marangal na proyekto yan, Sofia, at medyo ambisyoso. May pera ako at may oras, sagot ko nang nakangiti. At higit sa lahat, may motibasyon ako. Walang dapat makaranas ng pinagdaanan ko. Sa mga sumunod na araw, tinrabaho namin ang mga detalye. Ang foundation bagong umaga, Nuevo Amanecer. Pangalang napili ko dahil sumisimbolo ito sa muling pagsilang na nararanasan ko, ay maglalaan ng libreng legal na tulong sa mga nakatatanda. Lilikha ng mga programa para sa maayos na pabahay na may dignidad at magsusulong ng kamalayan tungkol sa karapatan ng mga senior citizens. Gusto kong maging pamana ito, paliwanag ko kay Ernesto. Isang bagay na magpapatuloy kahit wala na ako. Mangyayari yan, paninigurado niya. At tutulong ako sa lahat ng legal at estruktural na aspeto. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag mula kay Antonio. Sofia, parang nagmamadali ang boses niya. Kailangan mong pumunta sa Serena Estancia. Ipasasara na ang lugar. Lahat ng residente ay ililipat sa mga pampublikong institusyon. Karamihan ay kaduda-duda ang kalagayan. Kumabog ang dibdib ko. Anong nangyari? Bangkarote na ang may-ari. Pagkatapos ng iskandalo sa kaso mo, maraming pamilya ang nag-pull out ng mga kamag-anak nila. Nasira ang pangalan ng lugar. Nakaramdam ako ng kirot ng konsensya, kahit alam kong wala naman akong ginawang masama. Papunta na ako. Sumakay ako ng taxi at wala pang isang oras ay nasa ampunan na ulit ako. Iba na ang itsura ng lugar ngayon, mas walang laman, mas malungkot. Nag-iimpake ang mga empleyado. Ang mga residente ay mukhang litong-lito at takot. Nakita ko si Antonio sa common room. Kinakausap ang ibang matatanda, pilit silang pinapakalma. Sofia, bulalas niya nang makita ko. Mabuti at dumating ka. Nanatili ako doon buong hapon, nakikinig sa mga kwento, dinadamayan ang mga tao, nagsusulat ng mga detalye. Marami, tulad ko, ay iniwan doon ng mga pamilyang ayaw na silang alagaan. Ang iba ay pinili ang lugar dahil sa kalidad ng serbisyo na sa kabila ng lahat ay mas maayos kaysa sa ibang alternatibo. Bandang hapon, kinausap ko ang direktor. Hinarap niya ako sa opisina niya, halatang bagsak ang balikat. Lola Sofia, panimula niya ng may pagkailang. Sana maintindihan niyo na ang nangyari sa inyo ay hindi maganda. Pero hindi iyon sumasalamin sa buong serbisyo namin. Pinatigil ko siya gamit ang isang kumpas ng kamay. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ng nakaraan. Nandito ako para sa hinaharap, na balitaan kong magsasara na ang ampunan. Tumango siya ng matamlay. Sa kasamaang palad, mataas ang gastusin. Ang bilang ng residente ay bumagsak matapos ang insidente nyo. Wala na kaming pondo para magpatuloy. Paano kung may investor? Diretsahang tanong ko. Isang taong interesadong bilhin ang lugar at gawin itong mas maayos? Nanlaki ang mga mata niya sa pagkaunawa. Ang ibig kong sabihin, pwede tayong mag-usap tungkol sa negosyo, kumpirma ko. May plano ako para sa isang foundation na nakafocus sa mga nakatatanda. Ang lugar na ito ang pwedeng maging unang proyekto. Matapos ang mahabang usapan tungkol sa mga numero, kondisyon at bisyon para sa hinaharap, lumabas ako ng opisina na may paunang kasunduan. Bibilhin ko ang Serena Estancia, i-renovate ito ng tuluyan at gagawing headquarters ng foundation bagong umaga. Nang ibahagi ko ang balita kay Antonio at sa iba pang residente, ang reaksyon ay halong ginhawa at pag-asa. Nangako ako na walang paalisin, na ang kalidad ng serbisyo ay lalo pang gaganda at sama-sama kaming lilikha ng modelo kung paano dapat tratuhin ang mga nakatatanda ng may respeto, dignidad at kalayaan. Sa paglabas, nakasalubong ko si Carla, ang caregiver na naging mabait sa akin noon. Ang ganda po ng plano niyo, Lola, sabi niya ng taos-puso. Marami sa mga matatandang ito ang walang mapupuntahan. Nagliligtas kayo ng buhay. Ginagawa ko lang ang dapat gawin, sagot ko. At kakailanganin ko ng mabubuting tao na tulad mo para matupad ang pangarap na ito.
Pag-uwi, tinawagan ko si Ernesto at ibinalita ang lahat. Tuwang-tuwa siya pero maingat pa rin. Malaking hakbang yan, Sofia. Sigurado ka bang gusto mong akuin ang responsibilidad na yan? Ngayon lang ako naging sigurado sa buong buhay ko, sagot ko. Parang ang lahat, ang pagtatraidor ng mga anak ko, ang pagkapanalo sa loto, ang pagkakilala sa mga taong yon, lahat ay nagdala sa akin sa sandaling ito, sa layuning ito. Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos ko ang sarili ko sa proyekto. Ang Serena Estancia ay binili, inayos, at muling binuksan bilang Center for Elderly Care, bagong umaga. Moderno ang pasilidad, dinagdagan at sinanay ang mga empleyado at nagkaroon ng mga bagong programa. Lumikha ako ng iba't ibang modes of care, permanenteng tirahan para sa mga nangangailangan ng constant care, pansamantalang tirahan para sa mga nagpapagaling at daycare center para sa mga nakatatandang nakatira pa sa pamilya pero kailangan ng kasama at aktibidad sa umaga. Naging kanang kamay ko si Antonio gamit ang kanyang karunungan para gumawa ng mga programang pang-edukasyon at kultural. Si Carla ay na-promote bilang care coordinator, sinasanay ang team sa mga values ng respeto at malasakit. Sa loob ng 6 na buwan, ang center ay kinilala bilang modelo sa pangangalaga ng mga senior citizen. Gusto ng mga dyaryo at magazine na mag-feature ng kwento tungkol sa transformasyon, tungkol sa lolang inabandona na ginamit ang kanyang yaman para tulungan ang iba. Sa isa sa mga interbyong ito, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Nasa hardin ako ng center, nakakatapos lang ayusin at inspirado sa hardin ko sa bahay, nang makita ko sina Ricardo at Carmen na papalapit, nag-aalangan. Iba na ang itsura nila. Mukhang tumanda ng ilang taon si Ricardo sa loob ng ilang buwan, at si Carmen ay pumayat at may visible na eye bags. Pareho silang mukhang kinakabahan. Nay, unang nagsalita si Ricardo, mahina ang boses. Ang ganda ng lugar, ang ginawa mo rito, extraordinary. Salamat, sagot ko, pinapanatili ang aking tindig. Ito ang unang beses na nakita ko sila mula noong araw na iniwan nila ako. Tinutupad niyo ba ang kasunduan, ang volunteer work? Tumango sila. Ipinaliwanag ni Carmen. Nagtatrabaho kami sa isang pampublikong ampunan sa East District 2 beses sa isang linggo, gaya ng napagkasunduan. At kumusta ang karanasan? Tanong ko. Totoong curious ako. Napayuko si Ricardo. Mahirap. Nakakamulat. Hindi ko naisip, hindi ko naintindihan kung paano tinatrato ang mga matatanda, kung paano sila nagiging invisible sa marami. Kung paanong muntik ka na naming gawing invisible? Pagtatapos ni Carmen, basag ang boses. Nay, walang sapat na dahilan sa mundo para sa ginawa namin, pero gusto naming malaman mo na nagsisisi kami talaga. At ang trabaho sa ampunan ay binabago kami. Tinitigan ko ang mga anak ko, ang parehong mga batang pinalaki ko ng may pagmamahal, tinuruan ng values, sinuportahan sa bawat hakbang. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata nila, ang hiya pero mayroon ding bago, pag-unawa. Ang pagsisisi ay unang hakbang, sagot ko sa wakas. Ang tunay na pagbabago ay nasa gawa, hindi sa salita. Alam namin, sabi ni Ricardo. At kaya bukod sa mandatory volunteer work, nagsimula kami ng support group para sa mga pamilya ng mga nakatatanda, para tulungan silang maintindihan ang mga hamon, para makahanap ng solusyon na hindi kasama ang ginawa namin. Nagulat ako sa inisyatiba. Kahanga-hanga yan. Idea ni Carmen yon, pag-amin ni Ricardo. Narealize niya na maraming pamilya ang overwhelmed, hindi alam kung paano aalagaan ang matatandang kamag-anak at nauuwi sa desperadong desisyon. Hindi yon excuse, mabilis na dagdag ni Carmen. Walang justification sa ginawa namin, pero gusto naming gawing positibo ang pagkakamali namin. Tumahimik kami sandali. Tanging tunog ng hangin sa mga dahon at boses ng mga residente ang naririnig. Tapos, nagdesisyon ako. Gusto niyo bang makita ang center? Makita ang ginagawa namin dito? Lumiwanag ang mga mukha nila sa pag-asa. Tumango sila at sumunod sa akin habang ipinapakita ko ang pasilidad. Ipinapaliwanag ang bawat programa, bawat inobasyon na dinisenyo para mapanatili ang dignidad ng mga matatanda.
Sa huli, huminto kami sa main hall kung saan may painting class ang ilang residente. Kabilang doon si Antonio na pasimpleng nanonood sa amin. Ito ang bago kong pamilya, paliwanag ko kina Ricardo at Carmen. Mga taong tinatanggap ako kung sino ako, pinahahalagahan ang karanasan ko, nirerespeto ang mga desisyon ko. Dito ko nahanap ang layunin na higit pa sa pagiging ina o byuda. Naiintindihan namin, sabi ni Carmen na may luha sa mata. At masaya kami na nahanap mo yon kahit na naging pinakamasamang anak kami sa mundo. Bumuntong hininga ako. Hindi kayo ang pinakamasama. Tao lang kayo na gumawa ng terribleng pagkakamali. Ang tanong ay, ano ang gagawin nyo mula ngayon? Nang umalis sila, pinanood ko sila mula sa bintana. Hindi ko alam kung mapapatawad ko sila ng buong-buo balang araw kung babalik sa dati ang relasyon namin. Pero may simula ng paghihilom doon, isang posibilidad ng redemption. Lumapit si Antonio, marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. Ang mga anak mo? Tumango ako. Pumunta para makita ang ginagawa natin dito. At anong pakiramdam? Nag-isip ako. Alam mo, Antonio, noong nanalo ako sa loto, akala ko binabayaran lang ako ng universo dahil sa pagtatraidor. Ngayon nakikita ko na higit pa roon. Isa itong pagkakataon na gawing purpose ang sakit. Ngumiti siya. At ginamit mo ang pagkakataong yun nang napakahusay. Nang gabing iyon, nakaupo sa teres ng bahay ko, napagtanto kong wala na ang kalungkutang kinatakutan ko noong namatay si Arturo. May bago na akong pamilya ngayon, hindi sa dugo, kundi sa pinili. At may mas malaking layunin na nagbibigay buhay sa akin tuwing umaga. Ang pera ng loto ay hindi lang nagbigay sa akin ng financial independence. Nagbigay ito ng pagkakataong baguhin ang kahulugan ng kung sino ako at kung ano ang iiwan ko sa mundo. Ako si Sofia, ang babaeng ginawang lakas ang pag-abandona, ginawang layunin ang pagtatraidor, at ginawang paghilom ang sakit. At iyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa 50 milyon. Isang taon matapos ang pagbubukas ng center bagong umaga, lumawak ang foundation ng higit pa sa aking mga pangarap. Ang nagsimula bilang isang inayos na ampunan ay mayroon na ngayong 3 units sa iba't ibang bahagi ng syudad. Naglilingkod sa mahigit 200 na senior citizens. Ang modelong ginawa namin, nakabase sa respeto, autonomiya at kalidad ng buhay, ay nagsimulang umagaw ng atensyon hindi lang ng media, kundi pati ng mga politiko at eksperto sa social welfare. Binabago namin ang pananaw sa pagtanda, isang tao sa bawat pagkakataon. Isang hapon ng tagsibol, habang nagtatrabaho sa opisina ko sa foundation, nakatanggap ako ng bisitang muling magbabago ng takbo ng mga bagay. Pumasok si Antonio kasama ang isang eleganteng babae na nakilala ko agad, ang Secretary ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, o katumbas nito sa lokal na pamahalaan. Sofia, panimula ni Antonio, halatang excited. Nandito si Dr. Lucia para personal na makita ang trabaho natin at mayroon siyang proposal. Inabot ni Dr. Lucia ang kamay niya na may mainit na ngiti. Lola Sofia, ikinagagalak kong makilala kayo sa wakas. Sinusubaybayan ko ang extraordinary na trabaho ng Foundation Bagong Umaga. Nag-usap kami ng mahigit 1 oras. Ipinaliwanag ng secretary na nirerepaso ng gobyerno ang mga pulisiya para sa senior citizens at gustong isama ang ilan sa mga inobasyon na ginawa namin. Ang nagawa niyo rito ay revolusyonaryo, komento niya habang tinitingnan ang maaliwalas at marangal na espasyong nilikha namin. Ang mga pampublikong home for the aged ay siksikan, luma ang pasilidad at makaluma ang pamamaraan. Gusto naming makipag-partner. Matapang ang proposal. Magbibigay ang gobyerno ng lupa at pondo para mapalawak ng foundation ang operasyon nito. Ipatutupad ang aming modelo sa mga pampublikong institusyon. Kapalit nito, ibabahagi namin ang aming methodology, pagsasanay at quality standards. Pagkakataon ito para baguhin ang buhay ng libu-libong matatanda, hindi lang yung mga kayang magbayad ng private care, paliwanag ni Dr. Lucia. Tumingin ako kay Antonio na tumatango ng masigla. Pag-isipan mo, Sofia,
Ito na ang chance para gawing sistema ang mga natutunan natin para gumawa ng pagbabagong pang-estruktura. Tinanggap ko ang alok agad-agad. Sa mga sumunod na buwan, nalunod kami sa trabaho. Gumawa kami ng mga manuals, training programs at evaluation systems. Binisita namin ang mga pampublikong ampunan, tinukoy ang mga problema at naglatag ng solusyon. Nakakapagod ang trabaho pero sobrang nakakataba ng puso. Bawat institusyong nababago ay nangangahulugan ng dos-dose ng matatanda na nababawi ang dignidad at kalidad ng buhay. Sa isa sa mga pagbisitang iyon sa isang pampublikong ampunan na maraming problema, nagulat ako. Sa mga volunteers na tumutulong sa transisyon sa bagong modelo, nakilala ko ang isang pamilyar na mukha, si Carmen. Hindi niya ako agad nakita, abala siya sa pagtulong sa isang lola na maglakad gamit ang walker. Pinanood ko mula sa malayo ang pagiging banayad ng hawak niya sa braso ng matanda, ang pasensya niya sa maliliit at hindi siguradong hakbang nito. Nang magtagpo ang mga mata namin, nakita ko ang gulat, sunod ay kaba. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka rito, komento ko. Nagsimula ako bilang volunteer dahil sa kasunduan, paliwanag niya nang hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero nagtuloy-tuloy ako. Natanggap ako bilang part-time assistant sa occupational therapy. At ang dati mong trabaho? Gulat kong tanong. Si Carmen ay accountant sa isang multinational company na may malaking sweldo. Nag-resign ako, pag-amin niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng ginawa namin, na-realize kong walang laman ang buhay ko. Nagtatrabaho lang para sa pera, para sa status. Dito, pakiramdam ko may ginagawa akong mahalaga. Tiningnan ko ang anak ko gamit ang bagong mga mata. Ang babaeng laging bihis na bihis at perpekto na tumulong para iwan ako ay ngayo, inakasuot ng simpleng uniforme, nakatali ang buhok, maikli ang kuko at walang polish, pero ang mga mata niya ay may ningning na ilang taon ko nang hindi nakikita. Proud ako sa iyo, sabi ko sa wakas. Ginulat kaming pareho sa mga salita ko. Kumurap ng mabilis si Carmen, pinipigilan ng luha. Salamat, Nay. Napakahalaga niyan sa akin. Nang linggong iyon, sa isang meeting kasama ang team ng foundation, nagmungkahi ako ng bagong programa. Isang training course para sa mga caregivers ng matatanda na ibibigay ng libre sa mga kapuspalad. Maraming pamilya ang nang-iiwan sa matatanda nila dahil hindi nila alam kung paano sila aalagaan, paliwanag ko. Wala silang kaalaman, resources o emosyonal na kahandaan. Kung mabibigyan natin sila ng tamang kagamitan at kaalaman, mapipigilan natin ang problema sa halip na gamutin lang, dagdag ni Antonio. Brilliant, Sofia. Nagsimula ang programa ng simple, 20 estudyante sa isang makeshift classroom sa center. Inimbitahan ko ang mga health professionals, social workers at psychologists para magturo. Sa gulat ko, isa sa mga unang nagboluntaryo para magturo ay si Ricardo. Pumunta siya sa opisina ko isang maulang hapon, mukhang kinakabahan pero determinado. Nabalitaan ko ang training program, sabi niya. Gusto kong tumulong. Physical therapist ako. Pwede akong magturo ng mobilization techniques, fall prevention, at exercises na angkop sa kanila. Nag-alangan ako. Ang relasyon namin ay tensyonado pa rin, puro casual na usapan lang. Bakit, Ricardo? Bakit gusto mong sumali rito? Bumuntong hininga siya. Dahil sa buong panahong nagtrabaho ako sa rehab, hindi ko talaga pinahalagahan ang mga pasyente kong matatanda. Kaso lang sila, numero. Pagkatapos ng ginawa namin sa'yo, pagkatapos ng volunteer work, nagsimula kong makita ang tao sa likod ng edad at gusto kong bumawi. Pinag-aralan ko ang mukha ng panganay ko. Nakita ko ang sinseridad, ang pagsisisi, pero higit sa lahat, ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. Sige, payag ko. Pwede kang magturo pero babantayan kita. Sa mga sumunod na linggo, pinanood ko si Ricardo na nagtatrabaho kasama ang mga estudyante. Nakita ko kung paano niya matiyagang ipaliwanag ang bawat teknik, kung paano niya ipakita nang may respeto ang mga ehersisyo. Sa isang klase, naantig ako nang makita ko siyang nagtuturo sa grupo ng kababaihan kung paano ilipat ang isang pasyente mula kama papuntang wheelchair. Ang pinakaimportante, paliwanag niya, ay tandaan na hindi tayo naglilipat ng bagay, kundi
Tao, isang taong may kasaysayan, may damdamin, may dignidad. Sabihin nyo ang gagawin nyo, humingi ng permiso, igalang ang bagal nila. Pagkatapos ng klase, nilapitan ko siya. Mahusay kang guro. Ngumiti siya, gulat sa papuri. Natuto ako sa the best. Lagi mo kaming tinuturuan na gumalang sa kapwa. Mukhang hindi lang namin nakuha ang leksyon sa unang beses. Mapait niyang biro. Napayo ko si Ricardo. Deserve namin yan at higit pa. Pero sinusubukan namin, Nay. Sinusubukan talaga naming magbago. Nang gabing iyon, napagnilayan ko ang hindi kapanipaniwalang takbo ng buhay ko. Mula sa sakit ng pag-abandona tungo sa ligaya ng paglikha ng isang bagay na makabuluhan. Mula sa paghihiwalay tungo sa pagbuo ng bagong komunidad. Mula sa pagtatraidor ng mga anak ko tungo sa posibilidad ng redemption. Napagtanto kong ang pera ng loto ay catalyst lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmula sa mga desisyong ginagawa namin araw-araw. Ako, si Antonio, si Ricardo, si Carmen, at lahat ng taong naabot ng foundation. Kinabukasan, nag-organisa ako ng hapunan sa bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon, inimbitahan ko ang mga anak ko ng sabay. Ako mismo ang nagluto, ang lasagna na tradisyon ng pamilya, ang salad na gusto ni Arturo, ang leche flan na ginagawa ko kapag may birthday. Nang dumating sila, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. May tampu pa rin, pero may bagong pag-asa. Nagsimula ang hapunan nang may ilang pagkailang. Pero unti-unti, lumalim ang usapan. Pinag-usapan namin ang foundation, ang mga proyekto, ang hinaharap. Marami akong naiisip, sabi ko habang nakatingin sa 2 kong anak, tungkol sa pagpapatawad. Natahimik sila, halos hindi humihinga. Ang ginawa nyo ay walang kapatawaran, pagpapatuloy ko, dinidiin ang bawat salita. Sinira nyo ang tiwala ko sa pinakamasakit na paraan, sinubukan nyo akong burahin sa buhay nyo. Yumuko si Ricardo. Kinagat ni Carmen ang labi niya para pigilan ang luha. Pero nakikita ko ang trabahong ginagawa nyo. Nakikita ko ang tunay na pagbabago. At na-realize ko ang isang mahalagang bagay. Walang maidudulot na mabuti ang pagtatanim ng sama ng loob. Hindi nito tinutulungan ang layuning nahanap ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ko maipapangako na babalik sa dati ang relasyon natin. May mga lamat na hindi na maaayos. Pero handa akong bumuo ng bago. Isang bagay na base sa kung sino tayo ngayon, hindi sa kung sino tayo noon. Malalim ang katahimikang sumunod. Si Carmen ang bumasag nito. Salamat, Nay. Hindi namin deserve ang pagkakataong ito, pero pangako hindi namin sasayangin. Tumango si Ricardo, hindi makapagsalita, tuloy-tuloy ang agos ng luha. Ang hapunang iyon ay nagmarka ng bagong kabanata. Hindi ito kompletong kapatawaran o paglimot, pero ito ay isang simula, isang binhi ng rekonsilyasyon. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang paglawak ng Foundation Bagong Umaga. Naging matagumpay ang Caregiver Training Program na may waiting list pa. Sinimulan naming isulat ang aming methodology sa isang manual na ipapamahagi sa buong bansa. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang national TV production. Lola Sofia, sabi ng boses, gumagawa kami ng special report tungkol sa mga inisyatibang bumabago sa buhay ng mga senior citizens sa Pilipinas at ang Foundation Bagong Umaga ang highlight. Gusto naming interviewin kayo at ang team nyo. Nag-alangan ako. Hindi ko habol ang kasikatan. Pero naisip ko ang epekto nito. Sumangguni ako kina Antonio at Ernesto. Pareho silang sang-ayon. Sino pa ba ang mas magandang magsalita tungkol sa muling pagsilang sa katandaan kundi ikaw? Sabi ni Antonio, dumating ang film crew makalipas ang 2 linggo. Ilang araw silang nag-document. Ang focus ay ang personal kong kwento, ang pagtatraidor, ang loto, ang transformasyon. Hindi nyo ba naisip na lustayin na lang ang pera? Tanong ng reporter. Mag-travel, bumili ng rest house sa beach, mabuhay ng marangya? Ngumiti ako. Naisip ko rin yan saglit. Naisip kong bumili ng malaking bahay na may swimming pool at padalhan ng litrato ang mga anak ko para ipakita kung gaano ako kasaya nang wala sila. Natawa ako. Pero na-realize kong revenge lang yon at ang paghihiganti ay ikinukulong ka sa nakaraan. Gusto ko ng kalayaan, ng hinaharap.
At kasama ba sa hinaharap na yun ang mga anak nyo? Tumingin ako sa gilid kung saan nanonood sina Ricardo at Carmen na pumayag ding magpa-interview. Kasama sa hinaharap na yon ang pagpapatawad, hindi paglimot kundi ang kakayahang magpatuloy. Ginagawa ng mga anak ko ang parte nila para itama ang mali. Nagpatuloy ang interview. Sa huli, tinanong ako ng reporter, Lola Sofia, paano nyo nagawa? Mula sa trahedya tungo sa kilusang nagbabago ng buhay? Dahil naunawaan kong dalawa lang ang pagpipilian ko. Mabulok sa sama ng loob o mamulaklak sa gitna ng sakit. At sa edad na 73, marami pa akong pwedeng ibigay. Alam mo kung ano ang ironic? Kung hindi ako iniwan ng mga anak ko, kung hindi ako nanalo sa loto, malamang nasa bahay lang ako ngayon, nagdidilig ng halaman, nabubuhay ng simple pero maliit. Hindi ako nagsisisi sa naging sagot ko sa nangyari. Masakit ang pagtatraidor, pero nagpapasalamat ako sa kung anong nabuo ko mula doon. Ipinalabas ang dokumentaryo makalipas ang 2 buwan sa primetime. Pinanood ko ito kasama ang aking bagong pamilya, sina Antonio, Ernesto, Carla, mga residente, at sina Ricardo at Carmen. Hindi ako ipinakita bilang biktima, kundi bilang matatag na babae. Hindi rin ipinakita ang mga anak ko bilang kontrabida lang, kundi mga taong nagkamali at nagsisikap bumawi. Agad na naramdaman ang epekto. Bumaha ang tawag at suporta mula sa buong bansa. Mga kumpanya, universidad at LGUs ang gustong makipag-partner. Sa gitna ng isang meeting, nakatanggap ako ng balita. Gusto ng DSWD na gawing national policy ang modelo ng foundation bagong umaga. Sumabog ang palakpakan at luha sa kwarto. Ang trabaho namin ay makakaapekto na sa milyon-milyong matatanda. Nang gabing iyon, mag-isa sa terrace, tumingin ako sa mga bituin at kinausap si Arturo. Tama ka, mahal ko. Lahat may dahilan. Sino ang mag-aakala na sa edad na 73, magsisimula pa lang ang pinakamalaking abentura ng buhay ko? Mula sa pinakamasakit na karanasan, gamit ang isang nakalimutang tiket ng loto, nakabuo ako ng legacy. May bago akong pamilya at layunin. Ang buhay ay nagbigay ng second chance, isang rebirth na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. 3 taon ang lumipas. Ang foundation bagong umaga ay nasa 15 rehiyon na. Mahigit 3,000 caregivers na ang aming napagtapos. Ako pa rin ang chairwoman, pero mas kalmado na ang buhay ko. Hati ang oras ko sa hardin, libro at pagbisita sa center. Isang hapon, pumasok si Antonio sa opisina ko, mukhang nag-aalala. Sofia, nakita mo ba ang oras? May meeting tayo sa mga taga-ministry in 20 minutes. Huminga ako ng malalim. Sorry Antonio, nawala ako sa oras. Lumapit siya. Sobra ka na sa trabaho, kailangan nating magbawas ng responsibilidad mo. Ayos lang ako, giit ko, kahit ramdam ko ang pagod sa buto ko. Sofia, nakagawa ka na ng extraordinary, oras na para magtiwala na kayanan ng iba. Habang nasa meeting, bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Nanlabo ang paningin ko. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Antonio na humihingi ng tulong. Nagising ako sa ospital. Nasa tabi ko si Ricardo. Nay, salamat sa Diyos. Inatake ka sa puso, paliwanag niya. Halong doktor at anak ang tono. Hindi malala, pero babala ito. Kailangan mong magdahan-dahan. Sa mga sumunod na araw, dumalaw ang lahat. Si Carmen na halos tumira na sa kwarto ko. Si Antonio, si Ernesto at mga taga-foundation. Diretsahan ang doktor ko. Lola Sofia, kung itutuloy nyo ang ganitong pace, baka hindi na kayo swertehin sa susunod. Pag uwi ko, naghihintay sina Ricardo, Carmen, Antonio at Ernesto. May dalang laptop at mga papeles. Ano to? Tanong ko. Succession plan, sagot ni Ernesto. Trinabaho namin habang naka-confine ka. Hindi pa ako mamamatay, sabi ko. At gusto naming manatili yon, sabi ni Carmen. Nay, oras na para ibahagi ang pasanin. Ipinaliwanag nila ang plano. Si Antonio ang magiging General Director, si Ricardo sa Health and Wellness, si Carmen sa Admin at Finance. Ako ang mananatiling Chairwoman for Vision and Values pero wala na sa day-to-day operations. Nakaramdam ako ng pride. Ang mga taong ito, ang mga anak kong nagbago, ang kaibigan kong naging sandigan, ang abogadong naging katuwang, ay handa na.
Mukhang desidido na kayo, biro ko. Alam naming papalag ka eh, ngiti ni Antonio. Ang foundation ay laging magiging pamana mo, Sofia. Tutulong lang kaming ipagpatuloy ito. Sa mga sumunod na buwan, nasanay ako sa bagong routine. Hardin, luto, basa, lakad, tai chi. Mentor na lang ako ngayon, hindi na boss. Nakita ko silang nagtatrabaho ng maayos. Si Antonio na magaling mamahala, si Ricardo na may malasakit sa pasyente, at si Carmen na ginagamit ang galing sa pera para sa kabutihan. Binago nila ang buhay nila, gaya ng pagbabago ko sa akin. Isang gabi, tumawag si Carmen. Nay, na-nominate ang foundation bagong umaga para sa National Human Rights Award para sa proteksyon ng mga elderly. Napakaganda niyan! At gusto nilang ikaw ang tumanggap ng award. Ang seremonya ay sa Malacanang o isang prestihiyosong venue. Umakyat ako sa entablado kasama si Ricardo. Pagkahawak sa tropeyo, humarap ako sa audience. 4 na taon na ang nakakaraan, iniwan ako sa ampunan sa Noche Buena. Kinabukasan, nanalo ako ng 50 milyong piso sa loto. Nagbulungan ang mga tao. Pwede sana akong naghiganti. Pero pinili kong gawing layunin ng sakit. Ang award na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bawat matandang naramdamang wala na silang halaga. Mensahe ito, hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Masigabo ang palakpakan. Pagbaba ko, niyakap ako ng mga anak ko. Yakap na may bagong kahulugan. Nag-celebrate kami sa isang dinner. Tinaas ni Antonio ang baso niya. Para kay Sofia, na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay wala sa pera, kundi sa layuning nahanap natin. 5 taon matapos ang gabing iyon, sa edad na 78, nahanap ko na ang balanse. Isang umaga, tumawag ang opisina ng DSWD Secretary. Gusto nila akong kunin bilang National Secretary for Senior Citizens Affairs, isang bagong posisyon. Ako? 78 na ako? Sabi ko. Kailangan namin ang vision nyo, sagot ng Secretary. Kayo ang mangunguna sa pagbabago ng pulisya sa buong bansa. Pag-uwi, nag-usap kami ng pamilya. Tanggapin mo, sabi ni Ricardo, pero may limit sa oras para sa health mo. Tinanggap ko. Naging national news ang pagtalaga sa akin, mula sa inabandonang lola tungo sa pinuno ng ahensya. Habang nasa pwesto, nakatanggap ako ng bisita sa bahay 1 linggo. Si Mariana, ang ex-wife ni Ricardo, kasama ang mga apo kong sina Luis at Julia na dalaga't binata na. Lola Sofia, sabi ni Julia, nakita namin ang documentary sa school. Gusto naming humingi ng tawad. Wala kayong kasalanan, sagot ko. Masaya akong makita kayo. Umiiyak si Mariana. Nahiya ako sa naging papel ko noon, Lola, patawad. Niyakap ko sila. Ang rekonsilyasyon ay umabot na sa susunod na henerasyon. Si Luis ay nag-aaral na ngayon ng medisina, geriatrics, at si Julia naman ay sa social work. Sa edad na OT, nagretiro na ako ng tuluyan. Naging storyteller na lang ako. Isang hapon may dumalaw na matandang babae. Si Teresa, ang roommate ko nung unang gabi sa ampunan. Sofia, sabi niya, lumipat ako sa center nyo. Dahil sa tapang mo, nagkaroon ako ng maayos na buhay. Sa 82nd birthday ko, niregaluhan ako ng video tribute. Isang 90 anyos na lola ang nagsabi, dati, hinihintay ko na lang mamatay ako. Ngayon, nabubuhay ako. Salamat, Sofia. Pinanood ko ito habang napapaligiran ng pamilya at kaibigan. Mula sa sakit ng pag-iwan sa 50 milyong piso tungo sa libu-libong buhay na nabago. Ang tiket ng loto ay simula lang. Ang tunay na kayamanan ay ang matuklasan na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa ng bagong umaga. Tumingala ako at inisip si Arturo. Proud siya siguro. Natutunan ko na ang pinakamalaking pagkadapa ay pwedeng maging daan sa pinakamataas na paglipad. At hinding-hindi huli ang lahat para magsimulang muli.